Magandang araw po sa inyo, Boss Malikmata. Ako po pala si Jomar. At meron po akong karanasang kababalaghan na nangyari sa isang inuman. Niyaya po ako noon ng kaibigan kong si Joshua na dumayo sa dulong baryo. May nag-imbita din daw kasi sa kanya na uminom doon. Birthday daw ng kaibigan ng kakilala niya. Ayoko sanang sumama noon dahil bukod sa malayo na ay wala ring tao noon sa bahay. Pumunta ang bayan noon sina nanay at tatay at sa susunod pang araw babalik. 3 na lang kami noon sa bahay at binili nilang wag akong aalis. Pero hindi talaga ako nung tinantanan ni Joshua. Wala raw kasi siyang kasama at miss na raw niyang gumala sa ibang lugar at makipag-inuman. At dahil medyo naengganyo na rin niya ako noon, ay sumama na ako. Di ko na pinaalam kina tatay dahil baka hindi ako payagan. May dala nung motor si Joshua at umangkas na lang ako. Kulang-kulang 2 oras din ang biniyahe namin. Hindi ko inaasahan na ganun pala kalayo ang pupuntahan namin. Ang sakit tuloy ng pangupo ko at parang natadtad din buong katawan ko. Buti sana kung yung daan ay sementado, pero may parte talagang sobrang malubak. Marami ng tao nang dumating kami doon, kaya medyo nakaramdam ako ng hiya. Paano ay hindi naman namin personal nakakilala ang may birthday, pero medyo nabawasan yon nang makita na namin yung kaibigan ni Joshua at pinakilala kami nito sa celebrant. Maayos naman kami nitong tinanggap at pinakain. Kumain daw muna kami bago uminom para may laman ang tiyan namin. Medyo napadami ang kain ko noon, kaya hindi agad ako uminom. Pero sina Joshua ay nagsimula na. Nag-ikot-ikot muna ako noon para bumaba ang kinain ko. Hanggang sa mapadpad ako dun sa nagluluto ng mga putahe. Nagtanong-tanong ako noon kung ano yung niluluto nila. Kaldereta daw. Medyo natakam ako noon kasi mukhang masarap yung pagkakaluto nila rito. Nilagyan kasi nila ng gata at medyo nagmamantika ito. Sabi ko kahit yun na lang mamaya ang pupulutanin ko. Medyo patay gutom lang ako noon. Lumapit na ako noon sa umpukan. Tumabi ako kay Joshua. Tinanong ako nito kung saan daw ako galing. Sabi ko nag-ikot-ikot lang. Binulungan ko pa siya noon na manghingi ng kaldereta. Medyo natakam din ito nang marinig yun at agad itong pumunta doon sa pinaglulutuan ng mga potahe. 2 potahe noon ang daladala ni Joshua. Kaldereta at dinuguan. Hinalok na lang din daw siya ng lalaking nagbigay sa kanya noon ng dinuguan. Agad kong tinikman ang kaldereta at tama nga ang tingin ko dito kanina. Sobrang sarap nito dahil medyo naigana ang gata at nagmamantika ito. Samantalang si Joshua, yung dinuguan naman ang una nitong tinikman. Sarap na sarap din ito. Wala kasi ang mga ito sa inihanda nung kumain kami. Huli daw kasi naluto. Maya-maya ay narinig kong nagbubulungan ang mga barkada ng celebrant. Nakatingin sila sa isang lalaking lumabas ng bakuran ni na Michael. Michael nga po pala ang pangalan ng celebrant. Narinig ko yung tinatanong ng isa nitong kaibigan. Ba't daw nandun yung lalaking yun? Sabay nguso dun sa lalaking umalis. Napamura agad nun si Michael. Hindi niya daw alam kung ba't nandun yun. Hindi naman daw nila ito inimbitahan. Nagtanong naman nun si Joshua kung anong problema. Pabulong siya nung sinagot ni Michael na agad ding sinabi sa akin ni Joshua. Sabi daw ni Michael, kung nakita ba daw niya yung lalaking kakalabas lang ng bakuran nila. Tumango naman si Joshua at nagtanong kung anong meron doon sa lalaki. Sinabi nitong bantog na aswang daw yun doon sa kanila. Kaya nagtaka sila kung paano nakapasok yun sa kanila. Gayong walang nag-iimbita dito. Hindi daw talaga yun nakatira sa baryo nila. Pero madalas daw itong makita doon. Lalo daw pag may buntis ay umaali-aligi dito. Minsan pa daw ay nakita itong nakatuwad ng isang mangingisda ng madaling araw. Ganun na lang daw ang karipas nito ng takbo. Hindi maipinta ang mukha at reaksyon noon ni Joshua. Agad niyang dinukot ang lalamunan at sumuka. Nagtaka naman kami noon kung bakit bigla-bigla ay pinilit nitong sumuka. Ganung hindi pa naman siya lasing. Doon lang kami parang nataranta. Nang sinabi nitong,
Yung lalaki daw na yun ang nagbigay sa kanya ng pulutan. Agad pinuntahan ni Michael ang pinaglulutuan at may naabutan siya dong babae naglalagay ng ulam sa mangkok. Nakasunod kami nun sa kanya dahil na rin sa kuryosidad. Tinanong niya ang ale kung may niluto pa ba silang dinuguan. Napakunot na pa nun ang ale, sabay umiling-iling. Hindi na daw dahil nung gabi pa lang ay niluto na nila ang mga laman loob at dugo at naubos na daw yun kaninang umaga. Nagtaka na nga din daw nun si Michael kung papaanong may dinuguan pa silang pulutan. Gayong ang pagkakaalam niya ay naubos na ito sa umagahan pa lang. Akala niya ay muling nagluto. Napamura na lang siya nun at dali-dali ding dinukot ang lalamunan. Nagtaka naman ang ale. Ano ba raw ang nangyayari? Kaya kinuwento ko muna dito ang tungkol sa lalaki. Ako lang kasi ang di nakakain nun. Medyo nag-alala din ito at pinagtitingnan ng mga niluto nila. Gusto ko na ding sumuka nun, pero putya, hindi talaga ako sanay magdudukot ng lalamunan. Pero medyo nakahinga naman ako nun ng maluwag nang sinabi ng ali na okay naman lahat ng niluto nila. Isa-isa niya itong pinatakan ng kalamansi at wala namang nagbago. Humingi na rin ako nun ng kalamansi sa kanya at pinatakan ko yung dinugo ang kinain ni na Joshua. Wala naman akong nakitang pagbabago. Pero nang halukain ko ito, ay ganun na lang ang pagpipigil kong wag masuka. May kakaiba kasing karneng nahalo dito. Lumutang yon at sigurado po akong hindi yun karne ng baboy. Mukhang hilaw pa ito. Hinalukay din ito ni Michael at muli ay nasuka ito nang may makitang parang hilaw na karne. Hindi kasi nag-absorb ang sabaw nito, kaya pag kinutsara, nakikita talaga ang maputlang kulay nito na hindi karne ng anumang hayop. Galit na galit nun si Michael at panay mura pa nito. Natigil tuloy ang inuman namin nun at nagyaya na akong umuwi. Buti na lang at lahat ng nakain nun ay naisuka naman nila. Wala naman kaming nabalitaang nahawaan. Ang kwento pa sa amin nun ni Michael ay hindi na daw nila nakita ang lalaking yon simula nang magdala ito ng pulutan sa inuman namin. Hello po, Sir Van. Magandang araw po. Ako po pala si Francis. Tahimik na tagapakinig sa channel nyo. Marami na po akong napakinggang mga horror stories tungkol sa mga magbabarkadang inaswang o di kaya minulto. Pero ito pong karanasan naming magbabarkada ay hindi po tungkol sa dalawang nilalang na yan, kundi sa isang nilalang na ni sa hinagap ay hindi ko po pinapangarap na makita. Madalas po kami nun tumambay ng mga kaibigan ko sa bahay ng isa pa naming kaibigan na si Marvin. Hindi pa nayayari ang bahay nito. Mag-isa lang siya doon dahil nasa abroad ang nanay niya at nasa ibang lugar naman ang mga kapatid niya. Wala na silang tatay, kaya mag-isa lang ang nanay niyang namumuhay noon sa ibang bansa. Sa tuwing iinom po kami doon, ay palagi na akong nakakaramdam ng kakaiba. Para na kasi itong haunted house dahil madalas wala rin siya doon pag-araw. Paggabi naman ay nasa kwarto lang ito o di kaya sa balkonahe kung saan kami nagiinuman. Malaki po ang bahay pero walang tao. Kaya palagi nga naming sinasabi ditong mag-asawa na siya o di kaya maghanap siya ng kalibin para naman may tumao sa bahay nila. Baka kako kasi tirhan na ng maligno ang bahay nito. Tinawanan lang kami nito. 2 linggo siyang namalagi noon sa ate niya. Kaya 2 linggo ring walang tao ang bahay niya. Pagdating niya ay agad siyang nagyaya ng inom. Kasama ko pa naman noon ang girlfriend ko. Pero di din ako makatanggi. Kaya isinama ko na lang si Krisha noon. Hindi ko po alam noon na matalas pala ang pakiramdam ng GF ko sa mga paranormal na bagay. Nagulat talaga ako. Nang papasok pa lang kami sa bahay ni na Marvin, ay biglang ay putik si Krisha. Napatras pa ito at nakatingin doon sa isang sulok sa sala. Akala ko naman noon ay kung napaano lang siya. Pero niyaya niya ako nung umalis. Huwag na daw kami tumuloy at bigla daw sumakit ang tiyan niya. Nagtaka naman ako at sinabing nakakahiya kay Marvin. Nahalata ako kasing medyo nag-alangan lang itong pumasok.
Pero hindi naman totoong masakit ang tiyan nito. Sabi ko na lang na gumamit siya ng banyo. Pero ayaw talaga niyang pumasok. Ayaw din naman sabihin kung bakit. Umuwi daw muna kami. Kaya naman nagpaalam muna ako nun kay Marvin. Nang pagdating namin sa bahay, kinuwento na rin niya yung nakita niya doon sa bahay ni Marvin. Nang papasok pa lang kami sa bahay ni na Marvin, ay nakaramdam na siya ng mabigat na pakiramdam. Sakto naman daw pagtingin niya sa isang sulok, ay may isang lalaki daw doong nakatayo. Hindi niya daw maaninag ang itsura nito dahil para lang daw itong anino. Buong itim na figurang tao. Kaso mas mataas daw ito sa normal na taas ng tao at mukhang matagal na daw itong nananahan sa bahay ni na Marvin. Mabigat daw ang enerhiyang dala nito kaya posible daw na kaya nitong manakit. Pero kinilabutan ako sa sinabi niya at tiningnan ko ang itsura nito kung seryoso ba ito sa sinasabi. Pero hindi man lang ito kinabakasan na nagbibiro ito. Sinabi ko sa kanya na wag na siyang sumama at magpahinga na lang sa bahay. Ayaw talaga ako nitong payagan pumunta kay na Marvin. Pero panay text kasi ng isa. Kaya sabi ko sasaglit lang ako doon. Medyo nag-alangan na tuloy akong pumasok sa bahay ni na Marvin dahil sa mga pinagsasabi ni Krisha. Mabilis na lang akong pumasok at dumiretso nang umakyat sa taas. Naririnig ko na silang nagkakasiyahan nang mapahinto ako saglit sa silid ni Marvin na nakabukas. Para kasing may nakita akong tao doon. Kaya inisip kong si Marvin yun. Dumiretso na ako sa tambayan. Nang magulat ako dahil naandun si Marvin. Renteng nakaupo habang may hawak-hawak na alak. Napatanong tuloy ako kung sino yung nandun sa kwarto niya. Ang sama ng tingin nito sa akin. Gago, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Tayo-tayo lang nandito. Sagot nitong minulagatan pa ako ng mata. May nakita kasi akong tao doon. Sabi ko sa kanya. Dali-dali siyang tumayo at pinuntahan ang silid nito. Nakasunod naman kami dito. Ganun na lang ang pagtataka namin pagkapasok ng silid niya. Nagkalat ang mga gamit nito sa sahig. Parang galit na galit ang may gawa nun dahil nagkagulo talaga ang mga gamit niya. Tumingin ito sa akin. Pinagtitripan mo yata ako eh. Sabi pa niya sa akin at inis na pinagpupulot ang mga gamit nito. Nabadtrip na si Marvin kaya nagpasya na lang kaming umuwi. Medyo may tama na din kasi ito. Iwas gulo na lang. Pasado 11:00 na rin kasi noon. Kinabukasan noon ay maaga akong binulabog ni Marvin. Inaaway daw siya ng mga kapitbahay niya. Ang ingay-ingay daw namin sa tambayan. May nagsisigaw daw. Ang ingay ng patugtog at may nagpapasag pa daw ng bote. Tinanong pa ni Marvin kung sigurado ba daw sila na galing sa bahay niya ang ingay. Oo daw. Doon daw mismo sa pinagtatambayan namin nang gagaling ang ingay. May lumabas pa daw para tingnan ang tambayan namin. Madilim daw pero sigurado daw siyang doon nang gagaling yung nag-iingay. Nang tumingala daw ito sa bintana ng silid ni Marvin, ay may nakita pa daw itong sumasayaw-sayaw at nagbabasag ng bote. Natakot daw bigla si Marvin sa mga pinagkukwento ng mga ito. Dahil wala naman daw siyang naririnig na ingay ng mga oras na yon. At tapos na kami nung uminom. Kaya ayaw na nitong pumasok sa sariling bahay. Sakto naman puno na at napadaan si Krisha. Kinuwento na rin niya yung nakita niya doon sa bahay ni Marvin. Ilang araw din munang nanatili noon sa amin si Marvin. Bago niya pinasyang ipabless na muna ang bahay nila. Kumuha na rin siya ng kasambahay para may tumao doon kapag wala siya. Nang muli kaming pumunta doon ni Krisha, medyo maayos naman na daw ang pakiramdam niya. Di na ganong kabigat tulad ng dati. Isa na po yata ito sa kahindik-hindik na nangyari sa buhay ko. Ang makakita ng nakakatakot na nilalang, bunga ng isang halusinasyon. Magandang araw po sa inyo, Sir Van. Ako po si Jan, laking Caloocan. Pero nangyari po ang karanasang ito nang umuwi ako sa lugar ng tatay ko sa Bacolod. Kasama ko po ang mga pinsan ko noon. Nangyayain nila akong uminom sa may tindahan. Bagong salta lang ako, kaya hindi ko kilala kung sino mga nakakainuman nila. Basta tanggap lang ako ng tanggap ng inaabot nilang alak.
Tahimik lang ako noon at panay naman ang tawanan nila. Isa pa kaya di ako gaanong makasali sa usapan dahil di ko alam ang dialekto nila. Medyo nakakaintindi pero di ako marunong magsalita kaya pangiti-ngiti na lang ako. Maya-maya po noon ay may sumali sa amin na kakarating lang. Umusog po ako noon dahil tumabi siya sa akin. Hindi naman po sa panlalait pero hindi ko po talaga nagustuhan ang amoy nito. Kaya tumayo po ako at nagkunwaring bibili ng yosi. Nagulat pa ako noon nang hilahin akong bigla ng matandang tindera. Binulungan ako nito na wag ko daw tatanggapin ang anumang iaabot sa akin ng lalaking bagong dating. Nagtanong ako kung bakit. Basta daw, pasuspense pa nun si ate. Kaya hindi na ako nun tumabi sa lalaki at nagyosi na lang ako sa likuran niya habang nakatayo. Sinenyasan ako ng pinsan ko nun na iskapo na daw kami. Hindi ko alam kung bakit agad-agad pero may pakiramdam ako na dahil sa lalaking yon. Habang naglalakad kami nun pa uwi, ay panay pa ang lingon nun ng pinsan ko. Tinanong ko siya kung anong nangyayari sa kanya. Baka daw kasi sinundan kami nung lalaking kakarating lang. Nagtaka naman ako nun dahil mukhang takot na takot siya. Kilala daw kasi yun sa kanila na mambabarang at manlalason. Dayo pa naman daw ang hilig nun para nasin ang kakayahan nito. Baka daw mapagtripan ako nito. Ako tong tapang-tapangang walang alam dahil laking kalookan sa lugar ng mga siga. Pinagwalang bahala ko yon. Sumunod na araw pa nga nun ay uminom ulit ako sa tindahan at hinintay ko talaga itong dumating. Niyaya ko pa itong makipag-inuman sa akin kahit di ko talaga masikmura ang amoy nito. Hindi ko alam kung bakit ganon pero masangsang talaga. Hindi siya amoy putok Parang amoy bulok na malansa. Basta nakakasuka. Pero tiniis ko na lang. May gusto kasi akong patunayan sa pinsan ko. Nang kalagitnaan na ng inuman namin, napansin kong mataman na itong nakatingin sa akin at parang hindi ito nalalasing. Buti na lang din at hindi ako lasingin kaya nababantayan ko ang kinikilos nito. Nilalaro-laro na lang nito ang baso. Yung daliri niya, pinapaikot-ikot niya dun sa bibig ng baso, sabay iaabot sa akin. Napansin ko pang hindi ito namumulutan. Inalok ko siya noon ng pulutan pero tumanggi ito. Maya-maya noon ay bigla itong tumayo. Uuwi na daw ito. Pinigilan ko pa siya pero tinapunan na niya ako ng masamang tingin. Umuwi na rin daw ako. Pagka-uwi ko noon ay nagyabang pa ako sa pinsan ko na wala namang ginawa sa akin yung lalaki. Pero habang natutulog na po ako noon ay hindi ako mapalagay sa higaan. Parang umiikot po yung buong silid. Napabangon ako noon at agad ding natumba dahil parang tumatabingi ang bahay. Napatawag ako noon sa pinsan ko pero medyo matagal pa bago siya pumasok sa silid. At nang nasa pinto na siya ay bigla akong napahiyaw. Paano ay nakakatakot ang nakikita kong itsura nito. Mabalahibo ito at may mahahabang pangil. Lalo akong natakot nang lumapit ito sa akin. Nagsusumiksik ako noon sa gilid ng kama. Naririnig ko ang boses niya pero nakakatakot yon. Para itong nanggagaling sa ilalim ng lupa. Umiiyak na ako noon sa sobrang takot nang maramdaman ko ang malamig na tubig na tumama sa mukha ko. Doon pa lang ako medyo nahimasmasan. Nagtaka pa ang pinsan ko kung anong nangyayari sa akin noon. Para daw akong nakakita ng demonyo. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa akin ng mga oras na yon. Alam kong hindi naman ako nalasing ng sobra at malinaw ang nakita ko na itsura niya. Simula po noon parang palagi na akong namamalikmata. Bigla-bigla na lang po ang tingin ko sa mga kasama ko sa bahay noon ay mga halimaw. Hindi na rin ako noon nakakatulog ng maayos dahil pakiramdam ko ay nakapalibot sila sa higaan ko. Nangangayayat na ako noon at nanlalalim na ang mga mata ko. Palagi na lang daw akong natatakot sa mga nakapaligid sa akin. Pinatawas po ako noon ng mga kamag-anak ko at may nakita ngang isang lalaki. Unti-unti daw nitong nilalaso ng isip ko at kung hindi daw naagapan ay tuluyan na daw akong masisiraan ng bait. Isang uri ng pangungulam daw ang ginagawa nito kung saan ay nakatutok ito sa pagsira ng pag-iisip ng isang tao.
Halusinasyon ang epekto nito sa biktima. Medyo matagal din bago bumalik ang kalusugan ko noon. Pero simula po noon, hindi na ako muli pang bumalik sa lugar ni na Papa. Nabalitaan kong may nakaengkwentro daw yung lalaking yon sa inuman at nasaksak ito. Marunong pa rin pong gumanti ang karma. Magandang gabi po, Boss Van. Gusto ko po sanang ipalahad sa channel nyo ang naging karanasan ng asawa ko simula nang dumating siya galing Japan. Tawagin nyo na lang po siyang Hil at ako naman po ay si Marie. Simula po nung dumating ang asawa ko noon ay may napansin na po ako sa kanyang pagbabago. Palagi ko po siyang naaabutang natutulala. Iniisip ko po noon na baka kako may nagawa siyang kasalanan sa akin. Pero kapag tinatanong ko naman, ay ngingiti lang ito at yayakapin ako. Hindi daw niya magagawang lokohin ako. Naniwala naman agad ako noon dahil maliban sa pagiging tulala niya, ay hindi naman nagbago ang paglalambing niya sa akin. Pero ilang araw pa lang namin siyang nakasama, ay napansin kong unti-unting nagbabago ang mga kilos nito. Isa pang kinabahala ko noon ay pagtulog na kami. Madalas siyang managinip at nagigising na hingal. Minsan naman ay nagigisingan ko siyang nakatunghay sa akin at titig na titig sa mukha ko. Pero blanko ang ekspresyon nito. At nang minsan pong may nangyari sa amin, ay para po siyang ibang tao. Parang halos durugin niya ako sa panggigigil o pagnanasa. Wala siyang pakialam kung nasasaktan ako. Panaysaad ko na noon na masakit, pero hindi po siya tumitigil. Tumingin lang siya sa akin ng tagusan. Ang dami ko pong pasanon at parang kalmot. Hindi ko alam kung anong ginawa niya para magkaroon ng gano'n ang katawan ko. Basta ko na lang naramdaman na kumikirot ito. Ang nakakainis pa noon, nang matapos kami hindi na niya ako kinausap. Diretso tulog na siya. Hindi na niya ako tinapunan ng tingin. Simula po noon pakiramdam ko ay parang palagi na itong galit sa akin. Kahit kinakausap ko siya ng maayos, ay pasinghal ang pagsasagot nito. Maayos lang ang pakitungo niya sa akin kapag may bisita kami o sa harapan ng mga anak namin. Pero minsan, naabutan ko itong pinapagalitan ng mga bata. Nanlalaki talaga sa pagdilat ang mga mata nito at gigil na gigil. Grabe na ang iyak ng mga bata, pero pinanlilisikan pa rin niya ng mga mata ang mga ito. Madalas ay mainitin na ang ulo nito. Lalo na kapag hindi agad nasusunod ang gusto. Minsan po ay naabutan ko pa siyang nakaharap sa salamin sa silid namin. Nagsasalita ito mag-isa at panay tawa. Pero nang makita nito ang refleksyon ko sa salamin, ay tinitigan ako nito ng masama. Agad akong umalis dahil nakakatakot na ang mga titig nito. Titig ng ibang tao. Hindi ko muna siya nung kinausap, pero kinagabihan po noon. Habang nakahiga na kami, ay bigla siyang naglambing sa akin. Parang walang namagitang malamig na pakitungo mula sa kanya sa higpit ng yakap niya sa akin. Niyakap ko din siya dahil pakiramdam ko noon ay namiss ko siya ng sobra. Bakit daw pakiramdam niya parang ang layo ko na daw sa kanya? May nagawa daw ba siyang kasalanan? Nagtataka po ako sa mga uri ng mga tanong niya na parang hindi nito matanda na palagi kaming nagkakasagutan. Nang tingnan ko siya sa mga mata, ay malamlam ito. Siya ang asawa ko. Sad ko sa sarili nun. Pero nang titigan din niya ako nun, bigla na lang itong umisi at winaksin nito ang kamay kong nakayakap sa kanya. Tinalikuran ako nito at nakita kong yumuyugyug pa ang balikat nito sa kakatawa. Sumunod na araw po noon ay nagkaroon ng pagtitipon sa amin. Inimbitahan namin noon ang malalapit naming kaibigan at kaanak. Bilang pa-welcome party na rin kay Hil. Halos andun po lahat ng barkada niya, kaya ang iingay nila habang nagiinuman. Medyo abala din kami noon ng kapatid ko na tumulong sa aking mag-ayos at maghanda. Naririnig ko pa na sabay-sabay silang nagsaad ng kampay, sabay tawanan. Napapailing na lang din ako nung natatawa, dahil ganito na talaga sila noon pa man kapag nagkikita-kita. Pero maya-maya lang noon, ay nagulat kami nang biglang tumayo ang kaibigan nitong si Ben.
Nakatitig ito kay Hill na parang gulat na gulat. Ganon din ang iba pa nitong kaibigan na nagsipagtayuan at iisang matang nakatitig kay Hill na nakayuko. Napalapit agad ako noon dahil bigla ding sumikdo ang dibdib ko. Tinanong ko kung anong nangyari. Tulalang tinuro siya sa akin ni Ben. Nakita ko po nun si Hill na nakayuko at bumubulong-bulong. Tumatawa ito ng mahina at tumutulo po ang laway nito. Tapos paulit-ulit po ang sinasabi nito. Maya-maya po ay nagmumura na ito. Tatawa at bubulong-bulong na naman. Parang hindi na niya kami nakikita na nakamasid sa kanya. Lalapitan ko sana siya nang pigilan ako ni Grace, kapatid ko. Baka daw kung anong gawin sa akin ni Hill. Parang wala na daw ito sa sarili. Bigla pa kami nung napaatras nang bigla itong umangat ng tingin sa amin. Natakot kami nun, Boss Van, dahil purong itim na ang mga mata ni Hill. Ngumisi ito at ang bilis nitong tumayo at tumakbo papuntang kusina. Agad namin siyang sinundan, pero lumabas ito dun sa likurang bahay na maraming puno. Natagpuan namin siya nung nakatungtong sa sanga. Grabe ang takot ko nun, boss, dahil hindi man lang ito humahawak sa puno. Nakatalikod ito sa amin at nakita kong yumuyugyug na naman ang balikat nito. Tuluyan na pong nawala sa sarili ang asawa ko. Di namin alam ang gagawin nun. Hindi din namin alam kung anong nangyayari sa kanya. Humingi na kami nun ng tulong dahil walang may makalapit nun kay Hill. Mga taga-barangay at pati pari nun ay nagtawag na rin kami. Nalaman namin nun na may sumasapi na palang isang elemento kay Hill. Dala-dala na daw niya ito simula nang dumating siya. Lalo daw itong lumalakas kapag nakakainom si Hill. Dahil hindi na daw kasi nito kontrolado ang sarili. Gumaling po nun si Hill sa tulong na rin ng isang manggagamot at pari. Pero simula po nun, natakot na siyang uminom.